Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Ka-vibes, ito ang ating storya sa kaakay with DJ Kakay. Magandang umaga, DJ Kakay. Or magandang hapon na. Ako nga pala si Gabby. Itong kwento na ito ay tungkol sa buhay ko nung makilala ko si Ray. Masaya naman kami nung magkausap kami ni Ray. Binibigyan niya ako palagi ng oras at hindi niya ako pinababayaan dahil mahal na mahal niya ako. Ngunit hindi magandang pangyayari ang naganap. Bago ko ito ibahagi, pumunta muna tayo sa kabanata ng aming buhay bago kami magkakilala. Kape muna tayo, Bes. Bago tayo pumasok ng trabaho. Sige, tara. Para hindi rin ako antokin sa work. Anong order mo? Matcha latte and cookie lang. Isang matcha latte, 1 cookie, and 1 caramel macchiato, and 1 slice of cake. Wow! Nagkikang anak ng mayaman. May sahod na kasi, kaya treat ko sarili ko. May sahod na pala. Hindi ko chine-check eh. Oo, Bes. Kaninang umaga lang pumasok sa akin eh. Tara na, Bes. Upo muna tayo. Wait na lang natin yung order. Wait, bayaran ko muna. Una ka na, hanap ka na ng maupuan natin. Sige bilisan mo. Oo, te, mauna ka na sa upuan natin. Si Rain ang kaibigan ko, nakasama ko palagi sa paglabas-labas. Hindi lang sa gastos, maasahan si Rain. Sa kanya rin ako nagsasabi ng mga problema ko sa buhay. Siguro nga buong buhay ko ay alam na niya talaga. At ang buong buhay rin niya ay nakwento na rin niya sa akin. Kaya itinuturing ko na kapatid na si Rain. Si Rain din ang nagpakilala sa akin sa isang lalaki dahil alam niya na hindi ako mahiling kumausap ng mga lalaki dahil ako'y natatakot. DJ Kakay, ipinakilala pala niya ako sa kaibigan niyang isang coffee shop owner kung saan kami ay laging nagkakape. Bes! Oh, bakit? May nagtatanong ng pangalan mo kanina sa counter. Para siya yata yung owner ng coffee shop na to. Binigay mo? Oo, isayang naman. Siya daw kasi yung may-ari ng coffee shop eh. Bakit mo naman binigay? Alam mo naman wala pa akong panahon para dyan. Alam ko, pero hindi naman pwede na palagi kang mag-isa. Alam ko, hindi ko naman nararamdaman yan pagkasama kita, no? Given na yun. Pero ang ibig ko sabihin, kailangan mo rin ng makakasama sa buhay. Over ka naman. Hindi naman yan ang priority ko ngayon. Bes, huwag ka na maarte. Nakakasigurado ako, pasok to sa standards mo. Talaga lang, alam mo pa kung ano ang standards ko sa isang gaya. Sinabi ko na, makipag-date ka na sa kanya sa Sabado. Sabado? Friday na ngayon at hindi pa nga ako pumapayag. Nag-desisyon ka na agad. Ay, Sorry na, Bes. Na-excite kasi ako. Alam mo naman na I care for you, kaya ginawa ko to. Alam mo, kung hindi lang talaga kita kaibigan, nakalbo na kita. Peace na tayo. Basta bukas may date ka. By the way, bili na tayo ng dress mo. Ako na sa dress mo, nakasahod naman na eh. Aba, dapat lang. Ikaw may idea dyan na makapag-date ako. Natural lang na ikaw ang bibili ng susuotin ko. DJ Kakay, wala akong nagawa kung hindi sumipot sa date na ginawa ng kaibigan ko. Kahit ayaw kong pumunta, nahiya pa rin ako sa lalaking yon. Dahil baka isipin niya ay pinagtitripan siya ni Rin. Kaya kahit labag na labag sa loob ko, ay tumuloy pa rin ako. Maaga ako nakarating sa lugar na napag-usapan nila Rain at nung guy na ipapakilala niya sa akin. At syempre, kasama ko pa rin si Rain dahil siyang nagpakilala dun sa date ko. At ang sabi niya sa akin ay nasa kabilang table lang daw siya para makinig sa aming usapan.
Matagal pa ba siya bago makarating? Malapit na daw siya eh. Tagal naman niya, ang init na eh. Yee! Gusto mo rin kasi. Umamin ka na! Baliw, ikaw kaya dito sa pwesto ko. Ayun na yata siya. Punta muna ako doon. Hello, you must be Gabby. Yes, I'm Gabby. Matagal ka ba naghintay? Sorry, naflatan kasi ako. Hindi naman. Halos kakarating ko lang rin. By the way, kumain ka na? Anong gusto mong kainin? Kahit ano, hindi naman ako gutom. Gusto mo ba ng rice meal or pasta? I think pasta na lang siguro. Sige. Isang pasta and pizza sa'yo and I'll have chicken ravioli. Parang fiesta naman. Kakatapos lang din kasi ng meeting ko kaya medyo gutom. Okay. Kaya pala natagalan ka. May sinasabi ka? Ha? Wala. Sabi ko orderin mo na para makakain na tayo. DJ Kakay, maayos naman na naging unang pag-uusap namin ni Ray. Aaminin ko, nagkakamabutihan kami dahil nagiging comfortable akong kausap siya at habang tumatagal ay hinahanap na siya ng sistema ko. Ngunit hindi ko masabi sa kanya yon dahil ayokong isipin niya na hulog ako sa kanya. Kaya pinipilit ko ang aking sarilihin ang aking nararamdaman. Umabot na ng 3 buwan kaming nag-uusap at ito na ang araw na hindi ko inaasahan na mangyayari. Ray, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Matagal-tagal ko na rin kasi itong pinag-iisipan. What is it? You can tell me anything. Paano ko ba sasabihin to? Come on, tell me. Huwag ka nang mahiya. Gusto na kita. Really? Gusto mo na ako? Oo, narinig mo naman, 'di ba? So, pwede mo na ako ligawan. Bakit ikaw nagsasabi niyan? Dapat ako nagtatanong niyan. Hindi ako makapaghintay eh. Gabby, can I court you? Yes! I thought, hindi mo na ako liligawan. Cute mo. DJ Kakay, nasabi ko na rin kay Ray ang matagal kong pinag-isipan at mabuti na lang ay maganda ang naging kinalabasan nito. After kong kausapin si Ray, DJ Kakay, ay agad kong sinabi ang lahat kay Rain tungkol sa napag-usapan namin at naging sagot niya sa akin. Agad-agad ko naman pinuntahan si Rain sa kanila para makipagkwentuhan dahil may pupuntahan rin na meeting si Ray. Kaya hinatid niya ako papunta sa bahay nila, Rain. Nag-enjoy ka naman ba? Oo naman. Sarap nga ng pasta eh. By the way, ingat ka ha. Thank you sa paghatid. Una na ako. Ingat ka. Wow naman. Wow naman! Hinatid ka pa talaga ni coffee owner. Excuse me, sutor. Pumayag ka naman ligaw sa kanya? Magpaligaw? Yes! Magkwento ka naman. Namiss kita eh. Wawa. Talaga ba? So, ayun na nga. Sinabi ko sa kanya na gusto ko na siya. Pero, hindi man siya nagulat. Parang, guminhawa lang pakiramdam niya. Kasi, kinonfirm ko na gusto ko na siya. Ganun talaga mga lalaki. Kapag kinikilig, bes, sa loob-looban nila, kinikilig na sila. Pero alam mo, Bes, hindi ko naisip na... Oh, wag mo na sabihin. Alam ko na yan. Che, pero totoo nga. Hindi sumasagi sa isip ko na posibleng magawa sa akin ni Ray yung ginawa sa amin ng tatay ko. Yee, ayan ka na naman. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin magtiwala? Sabihin man natin na maikli lang yung panahon na nakilala ko siya. Alam mo yung feeling na komportable ka kaagad? Masaya ako dahil kampante ka sa kanya. Pero bes, kapag ginawa niyo yung ginawa ng tatay mo, sabihin mo good sa akin ha? Oo naman. Isusumbong ko agad sa'yo yon at iiwan ko siya kahit gaano man kasakit kasi ayokong maulit yung pakiramdam na yon. Pinayagan ko manligaw si Ray sa akin, DJ Kakay. Kinikilala pa namin ang isa't isa at nakikita ko naman na nag-e-effort siya. Nag-e-effort siya ng lahat para sa akin.
sa mga food na gusto ko, sa mga bagay na gusto kong subukan. Madalas nga akong dinadalhan ng mga kung ano-ano pa. O di naman kaya minsan ay pinagluluto niya pa ako. At masaya ako sa takbo ng relationship na kung ano man ang meron kami. Gabi, nagusto mo ba niluto ko para sa'yo? Sobra. Hindi ko in-expect na magaling ka magluto. Grabe siya. Pero natuto ako magluto kasi nilulutuan ko si Lola before nung buhay pa siya. Ay, ganun ba? Condolences, Ray. Na-bring up patuloy yung nagpapalungkot sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Hindi naman ako magagalit sa'yo. Ang cute mo nga kasi curious ka. Ah, talaga ba? Gaano ka cute? Char. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Well, gusto rin kasi kitang makilala kasi syempre, para may alam din ako sa'yo, hindi yung puro ako. Alam ko. Ang cute mo talaga. Ikaw rin, ang cute mo. Ganito palang feeling kapag nako-compliment. Bakit? Hindi ka ba madalas makompliment? Hindi sorry. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Binabalik ko lang yung treatment mo sa akin. Thank you, Gabi. I promise to you na hindi kita sasaktan. Aasahan ko yan, ha? By the way, gusto kitang ipakilala kay Rain. Best friend ko since high school. Yung kasama mo sa coffee shop noon? Sure. Paano meet her? Yes, nakita mo na siya pero gusto kong makilala mo rin personally. Oo naman. Lumabas kaming tatlo para magkakilala. At finally, makilala na ni Rain si Ray. Komportable ako kaya gusto ko silang magkasundo para bang maging close at maging magkaibigan sila. DJ Kakay, sinundo ako ni Ray sa apartment ko at sinabi ko na lang na dadaanan namin si Rain sa kanila at pumayag naman ito. Nasundo namin si Rain sa kanila at papunta na kami sa restaurant para makapag-usap at makapag-banding. Pati na rin makakain dahil gutom na at para kalmado lang ang atmosphere. Ngunit hindi at naging kalmado ang lahat. Kain na tayo. Alam kong gutom na tayong tatlo eh. Thank you, Bes. Gutom na ako kanina pa. Halata nga te. Kumusta ka na, te? Namiss kita. Ayos lang naman te. Namiss na nga din kita eh. Ang OA mo, te. Sorry naman bawal ba mamiss ka? May sinabi ba akong bawal? Wala naman. Basta namiss kita as in. Tagal mo kayang walang paramdam. Na-busy kasi sa work, te. You know, hardworking girly na ako. Halata nga eh. Halatang pagod ka. Lumilitaw sa mukha mo. Paano mukha mo? By the way, this is Ray, suitor ko. Nice to meeting you, Ray. Nice meeting you too. Are you okay? Yeah, I'm fine. Excuse me. Labas lang ako. Okay, sure. Bes, paano si Ray? Ang dry niya sumagot eh. Hindi ko nga rin alam. Sundan ko kaya siya sa labas. Oo, te. Sundan mo. Baka, okay lang ako dito. Wait lang DJ Kakay, sinundan ko sa labas ng restaurant si Ray dahil sa matamlay niyang pagsagot. Hindi ko alam kung bakit naging ganon ang timpla ng emosyon niya kanina. Dahil nung sinabi ko naman sa kanya na ipakikilala ko si Rain, ay pumayag naman siya. Kaya naman sumunod ako sa kanya at tinanong kung ano ang kanyang problema para maging maayos kami. Ngunit hindi naging maganda ang resulta ng aming usapan. Ray! Sandali! Are you okay? Oo naman. Gusto ko lang magpahangin kaya lumabas muna ako. Bakit sa labas pa? Tsaka, para ka namang walang kasama. Bigla mo na lang kaming iniwan sa loob. Gusto ko lang naman magpahangin at para makapag-isip-isip na rin. Makapag-isip-isip? Nang alin? Tsaka, para saan, Ray? Huwag mo na akong taningin. Bumalik ka na sa loob, baka naghihintay si Rain. What? Why are you acting like that? Is this about Rain? What do you mean? Bakit? I mean,
Anong kinalaman ng best friend ko sa usapan dito? Nothing. Ayoko na palikin pa to. May mali ba sa kaibigan ko? Papakilala ko lang naman siya sa'yo. Anong problema dun? Wala akong problema. Bakit kasi hindi mo sabihin? Tell me what's wrong so we can fix it. Hindi yung nanguhula ko sa nararamdaman mo. Fine. You wanna know the truth? Naiingit ako sa closeness yung dalawa. Nung sinabi mo sa akin na ipapakilala mo siya sa akin, pumayag ako. Para makilala ko siya ng mas maayos. Pero nagsimula yung ingit ko nung papunta pa lang tayo sa restaurant. Hindi mo man lang ako pinakilala sa kanya agad. Kaya nananahimik ako. Pagdating naman natin sa resto, kayo pa rin na nag-uusap. Hindi mo ulit ako pinakilala. Nasa isip ko nung nasa sasakyan pa tayo na, makaipapakilala niya ako kapag nasa table na kami. Pero wala. Kayo pa rin dalawang magkausap. Kung hindi pa ako napansin na rin na nananahimik ako, baka mauubos na yung pagkain, hindi mo pa rin ako pinapakilala. Para kasing sa tuwing magkasama kayo ng kaibigan mo, na-out of place ako. Ngayon nananahimik ka. Kung kailan ako nag-open up ng nararamdaman ko. I'm sorry. I'm really sorry about that. Oh, Oh, bakit? umiiyak ka. Pwede ba? Mind your own business. Ano problema mo? Hindi mo ba alam na takot si Gabi kapag sinisigawan siya? Dahil sa traumang binigay ng tatay niya sa kanya. Tama na rin. Totoo ba yun, Gabi? Huwag mo nang itanong. Nga pala, thank you sa food. Babayaran ko na lang yung food na kinain namin ni Rain. Mauna na kami. Rain, halika na. Wait lang, Gabi. Pag-usapan natin to, please. No. Huwag mo na ngayon. Mabigat ang loob ko. I suggest na magpalamig muna tayo. Nauna na kaming umalis ni Rain dahil hindi naging maganda ang unang interaction nila Rain at Rain. Idagdag pa ang pagsigaw sa akin ni Rain na ikinagulat ko at nag-trigger ang malalang trauma ko na ibinigay sa akin ng aking tatay noon. DJ Kakay, lumipas ang ilang buwan na hindi namin pag-uusapan ni Rain. Na-realize ko na dapat ako ang mas nag-focus sa aking sarili at bigyan ng pansin ng mga taong nakapaligid sa akin. Palaging nakasupport sa tabi ko, gaya na lang ni Rain. Bes, it's been a long time since nung nag-hangout tayo. Sorry, Bes. Nag-focus kasi ako sa work. Alam mo naman, expensive ang living ng babae. Totoo lang, te. Lahat ng naririnig mo na maganda, binibili mo agad nang hindi ka man lang nagdadalawang isip. Aba, syempre, kailangan yun, no? Need ko pa rin i-spoil ang sarili ko. Deserve! By the way, kamusta na pala kayo ni Ray? Sinubukan niyo ba na ipagpatuloy pa yung relationship ninyo? Oo nga pala. Hindi ko pa pala nakwento sa'yo yung about sa amin ni Ray. Well, napag-isip-isip ko na itigil na kung ano man ang naging relasyon namin noon ni Ray. Kasi parang pareho pa kaming nangangapa sa relasyon. What I mean is, pareho kaming immature. So, I decided to end that kind of relationship that we had in the past. Narealize ko na hindi ko kailangan ng relationship para mapunan ng kaligayahan na gusto kong maranasan. OMG! That's my bestie! Very independent na ang beshi ko. Nandito lang ako, bes. Hindi kita iiwan. Thank you, Bes. Dahil din sa'yo, kaya ako nalagpasan ng problema ko. Hindi mo ako iniwan. Parang sira? Siyempre naman, that's what friends are before. Ano nga ulit yun, bes? Mali ka pa. That's what friends are for. Yun na rin yun? DJ Kakay, sinubukan ko magmahal para maalis ang trauma na nakuha ko noong bata pa ako. Minamadali ko ang pagmamahal para mapunan ang lungkot sa aking puso. Ngunit pinagdamot pa sa akin ng tadhana iyon. Dahil kung sino pa ang unang lalaki sa buhay ko ay siyang hindi kayang ibigay ang pagmamahal na kailangan ko noong lumalaki ako. Kaya mapapatanong ako kung is it okay to fall in love again? Ang sagot ko dyan ay oo. Pero kailangan mo
munang mahalin ang sarili mo bago ka pumasok sa isang relasyon dahil hindi mo maibibigay ang tunay na pagmamahal sa isang tao kung hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili. Dahil ang totoong pagmamahal ay nagsisimula dapat sa iyo. Para kahit anuman ang maging resulta, kapag nagmahal ka ng iba, hindi ka gaanong masasaktan dahil bago ka pumasok sa isang relasyon, ay buong-buo ka na. Buong-buo ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Mga ka-vibes ng ating kwento ngayong araw, pakinggan niyo po ito every Tuesdays and Thursdays, 5 p.m. to 6 p.m. sa Kaakay with DJ Kakay. At ako po inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. This is DJ Kakay, ang maganda yung kapitbahay sa inyong #1 Good Vibes Station, GV 99.1.